Isang umaga, nasa lubong ni Anton ng kanyang kumparing si Nonoy. Papasok sa trabaho. Siya naman ay pauwi pa lamang galing sa trabaho niya sa call center. Pare Koy, buti nakita kita. Pagkatapos mo magpahinga, baka pwede kang subaglit sa bahay at pakitignan ang washing machine namin. At baka konting kutingting lang, maayos mo na. Sabi ni Nonoy. Maski call center, ang trabaho ni Anton ay marami itong kaalaman sa pagkutingting sa mga gamit at paliliit na appliances. Kaya may konting sideline din ito sa mga kapitbahay niya. Hindi pa naman ako inaantok, paring Nonoy. Pwede akong sumaglit sa bahay niyo? Sagot ni Anton. Naku, nakakahiya naman pare. Pero kung ikaw na ang nag-aalok, salamat ng marami. Pumunta ka na lang sa bahay at ando naman ang kumare mong si Cecil. Tumaan muna si Anton sa bahay nila para makapagpalit ng damit. Tamang-tama at papasok na din sa opisina ang misis niyang si Ethel. Nag-usap sandali ang mag-asawa. Bago tuluyang umalis si Ethel, nag-almusal muna si Anton at nang makatapos, tumuloy na sa bahay ng kumpare at kumari niya. Magkasing edad si Anton at si Nonoy. Pareho silang 29 anyos. Halos sabay din silang ikinasal. 2 taon na ang nakakaraan. Pero hindi pa nabibiyayaan ng anak si Nonoy at Cecil. Samantalang si Anton at Ethel naman ay may isang anak na babae. Maganda naman ang asawa ni Anton na si Ethel. Pero chubby nga lang. Hindi kagaya ng kumaring Cecil niya na tipong artistahin. Maipagmamayabang ang matayog nitong kayamanan at ang magandang kurba ng katawan. Kaya naman sabi niya lang sa kumparing Noynoy niya na hindi pa siya inaantok. Gusto niya lang masulong makita ang kumaring si Cecil na karas niya. Pagdating ni Anton sa bahay ng kumparing Nonoy niya, na mga 2 habang kanto ang layo sa bahay nila, agad siyang nag-doorbell. Kumare, Maring Cecil, Yahoo! Tawag ni Anton. Bumukas ang pinto ng bahay at nasorpresa si Anton sa nakita. Nakatapis lang ng tuwalya si kumaring Cecil niya. Uminit kaagad ang buong katawan ni Anton at nakaramdam ng matinding pagnanasa. Oh, paring Anton, ikaw pala. Umalis na si paring Nonoy mo. Pumasok na sa opisina. Sabi ni Maring Cecil niya. Nakasalubong ko nga siya, Mare. Pinapupunta niya ako dito para tignan ang washing machine niyo. Sagot naman ng matinding pagnanasang si Anton habang nakikita niya ang kanyang kumare sa kaakit-akit na ayos. Ay, ganun ba? Nakakahiya naman pare. Hindi ba galing ka pa sa work niyan? Kaya sana pagkatapos kong maligo, ay lalabas ako para maghanap ng titingin at gagawa. Eh yun pala, kinausap ka na ng kumpari mo. Naku, wala yun Maring Cecil. Mas maganda ngang mapagod ako ng gusto para tuloy-tuloy ang tulog ko. Ang hirap kayang matulog sa araw. Sabi ni Anton. Salamat ng marami paring Anton ha. Tugon ni Cecil. Pinapasok niya ng bahay at isinara ang pinto. Naku, mukhang maliligo ka yata Maring Cecil. Sabi agad ni Anton na nakatingin sa tila hubad na katawan ni Cecil. Oo, maliligo ako. Bahala ka na dyan sa washing machine pare ha. Ang mga tools, alam mo naman kung saan kukunin. Dagdag na sabi pa ni Cecil. Ano ba? Ang topak nitong iyong washing machine, Mare? Tanong ni Anton. Pag iniikot yung timer, ayaw naman umikot ng makina pare. Ganun ba? Sige, ako nang bahala Mare. Sabi ni Anton. O sige pare, pasok na ako sa banyo ha. Sabi naman ni Cecil.
Ang banyo at lugar ng washing machine ay magkalapit lang at merong konting siwang sa gilid ng pinto ng banyo. Kaya makikita mo ang nasa loob nito. Umiral ang pagkamahilig ni Anton. Naisip niya, iskura ng kumare na matagal niya na pinagnanasaan. Inumpisa niya munang magkalas ng mga parte sa likod ng washing machine. Pagkatapos ay nagumpisa na siyang magbiro. Mare, ilang taon na ba kayong kasal ni paring Nonoy? Tanong ni Anton habang umaayos malapit sa siwang ng banyo. Magdadalawang taon na kaming kasal pare. Sagot naman ni Cecil. Nanlaki ang mga mata ni Anton nang eksaktong tumapat siya sa siwang ng banyo. Biglang nag-init ng gusto ang kanyang katawan nang makita ang katawan ng kumare. Flawless at sobrang puti nito. Bakit mo naman natanong pare? Tanong sa kanya ni Cecil. Wala lang, kasi ang ganda at ang kurba pa rin ng katawan mo. Pero bakit wala pa kayong anak ni pare? Sagot naman ni Anton habang unti-unting hinahaplos ang kanyang sarili. Hindi pa siguro panahon na magkaanak kami ng pari mo. Sagot naman ni Cecil. Aba, matagal-tagal na din ang 2 taon. Dapat pala, sigahan ka lang ng sigahan ni paring Nonoy. Biro ni Anton habang unti-unting pinapasaya ang kanyang sarili. Ikaw talaga paring Anton. Ano ba yung sigihan ng sigihan? Natatawang tanong ni Cecil. Dahil sa sayang nararamdaman ni Anton, ay napapikit na siya at ini-imagine nakapiling ang kanyang kumaring Cecil. Nang hindi inaasahan, ay tapos na palang maligo si Cecil at nakatapis ito ng tuwalya nang buksan ng pinto. Ay, grabe ka naman pare. Ano yung ginagawa mo? Gulat na sigaw ni Cecil dahil kitang-kita niya ang milagrong ginagawa ng kanyang kumpare. Nagulat at natameme naman si Anton nang biglang paglabas ng banyo ng kanyang kumare. Sinisilipan mo ba ako pare? Paninita na medyo galit na sabi ni Cecil. Hindi. Ay Kwan, oo pala. Pasensyahan mo na lang ako mare. Lalaki lang kasi ako. Hindi ko mapigilan na sumilip sa'yo. Kasi ang ganda-ganda mo at sobrang napakakurba ng katawan mo. Kaya hindi ko napigilang sumilip. Hiyang-hiyang sabi ni Anton na hindi pa din itinatago ang kanyang kayamanan. Napansin din naman na nakatitig din si Cecil doon. Kaya naman biglang nagkalakas loob si Anton at baka tuluyan na nga siyang maka-score sa kanyang kumare. Wag ka sanang magagalit mare. Total nakita mo naman na ang lahat-lahat sa akin. Baka pwede namang sumigi ng sumigi sa iyo sa oras na to. Lakas loob na bulalas ni Anton. Ha? Ayan na naman yung mga sige ng sige Ay nako pare ha. Natatarantang sabi ni Cecil na sa totoo lang, alam niyang gustong ipahiwatig ng kanyang kumpare. Nadadarang na rin siya sa init ng kanyang damdamin sa pagkakatitig sa kanyang kumpareng gumagawa ng milagro. Pero take note, mas may pagmamayabang itong sing kumpare kesa kay Nonoy. Nasilip ni Anton ang pagkakataon na isa katuparan ang balak nang makitang nakatulala si Cecil. Agad sinunggaban ni Anton si Cecil at niyakap ito at hinalikan ng mabilis sa labi. Sensya na talaga mare, hindi ko na matiis. Matagal na ako nagnanasa sa'yo, sabi ni Anton sabay alis ng tuwalyang nakabalot kay Cecil. Naku po, parang Anton, wag naman. Wika ni Cecil dahil naglalakbay na ang palad nito sa katawan ng kanyang kumare habang patuloy sa paghalik sa tenga nito at sa leeg. Pare naman,
Wag. Ayaw mo ba? Mukha ka rin namang nagiinit eh. Bulong ni Anton. Hindi. Wag dyan sabi. Ay, may kiliti kasi ako dyan pare eh. Tugon ni Cecil. Palihim na napangiti si Anton. Mare, pagbigyan mo na ako. Mabilis lang to. Gusto lang talaga kitang maangkin. Sige na. Pabulong na sabi ni Anton. Sabay haplos sa pinakaiingatan ni Cecil. Tuluyan nang kumawala ang malakas na ingay kay Cecil. Halos mabaliw na to sa ginawa ni Anton sa kanya. Alam na ni Anton na kuha niya na ang kiliti ni Cecil dahil wala na tong angal. Magtatagumpay siya sa kanyang binabalak na makasiping ang kanyang kumaring Cecil. Wala nang inaksayang oras pa si Anton. Hinatak niya si Cecil papunta sa tabi ng lababo at doon naganap ang hindi dapat maganap sa magkumpare. Napakagatlabi naman si Cecil sa kasabikan. Gusto niya ding may mangyari sa kanila ng kanyang kumpare dahil sa nakita niyang sobrang gifted nito. Gusto niyang subukan para ma-experience niya kung paano maangkin ng maipagmamayabang na kayamanan. Sa tingin ni Anton ay malapit nang makamit ni Cecil ang rurok ng kasiyahan, kung kaya't pilit niyang sinabayan na marating nila ang rurok ng kasiyahan at hindi nga siya nabigo. Umalingaw-ngaw ang sabay na ingay ng dalawa habang mahigpit na nakayakap sa isa't isa. Mula noon, maski wala ang sira ang kanyang washing machine, ay pilit na may ipinapaayos na gamit si Cecil kay Anton tuwing umaga pag-aalis ng kanyang mister. Panay ang pagniniig ng dalawa hanggang sa mabuntis si Cecil. Buti na lang at kamukhang kamukha ni Cecil ang anak na babae. Naisip din ni Cecil na ngayong may anak na sila ng kanyang mister na si Nonoy ay magbabagong buhay at hinimok ang asawa na lumipat ng maupahan malapit sa kanyang mga magulang para may makatulong siya sa pag-aalaga sa kanyang anak. Pumayag naman agad si Nonoy, pero bago yon, nagpaalam muna siya kay Anton. Masinsinan silang nag-usap na ibaon na lamang sa limot ang kanilang nakaraan at malaki ang utang na loob niya kay Anton dahil alam naman niya na si Anton ang ama nito at hindi ang kanyang asawa na si Nonoy.